Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, Tob. Nang marinig ito ng isang sundalo, ito ay nagsalita at sinabi, "Masusunod General Tob, maiwan ko na kayo." At agad-agad na kumilos ng mabilis ang isang sundalo at tumungo sa direksyon kung saan niya matatagpuan sila General Very, Pinunong General Jade at ang buong kasundaluhan ng South Cloud. Tuldok. At sa pag-alis ng dalawa, si General Tob ay nagsalita sa mga kasundaluhan na naiwan na nagbabantay sa labas ng tahanan ni Boyet at sinabi, "Makinig kayong lahat, gagawin natin lahat upang maprotektahan si Empress Queen Zilong. Bilang mga kasundaluhan niya na nagbabantay sa kanyang kaharian, kailangan natin matiyak ang kaligtasan ni Empress Queen Zilong. Kailangan nyo maghanda ngayon pa lang sa pwedeng mangyari sa lahat ng mga kasundaluhan na mayroon ang imperyo ni Empress Queen Zilong. Kayo ang lubos kong pinagkakatiwalaan pagdating sa kaligtasan ng ating Empress. At kayong lahat ay akin nang alam ang bawat kakayahan. Kaya sama-sama tayo na protektahan ang ating Empress na si Empress Queen Zilong." "Maliwanag ba?" sigaw ni General Tob. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod General Tob, ibubuwis namin ang aming buhay maprotektahan lang si Empress Queen Zilong." Sigaw ng mga kasundaluhan. Ang sigaw ay naririnig sa loob ng tahanan ni Boyet. Nang marinig ito ni General Tob, si General Tob ay muling nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganon." "Tuldok," sabi ni General Tob. At samantala sa loob ng tahanan ni Boyet kung saan naiwan sila Queen Zilong at Boyet, si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Halika Boyet, lumabas na muna tayo ng iyong tahanan at antayin na natin roon ang mga kasundaluhan ko." At tingin ko ang mga kasundaluhan na nasa labas na nasa hanay ni General Tob ay handang-handa na sa pwedeng mangyari dahil si General Tob ay mukhang sinabihan na ang mga ito. "Kaya halika na," sabi ni Queen Zilong at agad-agad itong tumalikod kay Boyet at naglakad palabas. Nang marinig ito ni Boyet at makita niya na papalabas na si Queen Zilong, si Boyet ay agad-agad na din naglakad sa likuran ni Queen Zilong. At hanggang ngayon sa mga oras na ito si Boyet ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari sa buhay niya ngayon. At ang dalawa ay tuluyan ng nakalabas. Sa paglabas nila Boyet at Queen Zilong sa tahanan ni Boyet, nakikita ito ng mga kasundaluhan at ni General Tob. At ang mga kasundaluhan ay agad-agad na yumuko. At si Queen Zilong ay sumenyas na bumalik sa pagkakatayo ng tuwid ang mga kasundaluhan. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "General Tob, nagawa mo na ba ang aking pinag-uutos sa iyo sa dalawa mong kasundaluhan?" sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Tob, ito ay nagsalita at sinabi, "Oo Empress Queen Zilong, inatasan ko na ang dalawa sa aking mga kasundaluhan tulad ng iyong sinabi. Pinagawa ko na sa aking mga kasundaluhan ang kanilang dapat gawin. At ngayon sila ay sumunod na kung nasaan sila General Very, at Pinunong General Jade." Sabi ni General Tob. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganon. Ngayon antayin na lang natin dito ang mga kasundaluhan ko na may iwan sa loob ng imperyo." Sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Samantala sila General Very at Pinunong General Jade ay naglalakad patungo sa mga kasundaluhan ng South Cloud. At nang makarating sila Pinunong General Jade at General Very sa mga kasundaluhan, ang mga kasundaluhan ay agad-agad na yumuko at sinabi,
Kayo pala ulit Pinunong General Jade at kasama nyo pala si General Very. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng South Cloud. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Si Pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, "Nasaan ang ibang mga kasundaluhan?" Sabi ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ang isa ay muling nagsalita at sinabi, "Pinunong General Jade, ang ibang mga kasundaluhan ay bumalik na sa kanilang mga pwesto upang magbantay sa imperyo." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi, "Ganun ba? Sa aking pagkakaalam kayo ay nasa pangkat ni General Zhao. Nasaan ang inyong general ngayon, bakit wala siya dito? At sapat na siguro ang bilang nyo para aking isama. Ilan kayo ngayon sa pangkat nyo na nandito?" Sabi ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan. Ito ay nagsalita at sinabi, "Pinunong General Jade, sa aking pagkakaalam nasa 500 kami mga kasundaluhan sa pangkat ni General Zhao. Si General Zhao ang nag-aasikaso ngayon sa main city ng South Cloud. Pinamumunuan niya ang ibang mga kasundaluhan na nakatalaga roon, upang hanapin ang mga may sala sa pagpaslang sa mga taga-bantay ng isa sa mga store na nasa main city. Kaya siya wala dito ngayon. Ngunit, Pinunong General Jade, isasama mo kami ngayon, tama ba? Saan tayo tutungo at lahat ba ng mga kasundaluhan sa pangkat ni General Zhao ay iyong isasama? Bakit kailangan mo ng ganong kadaming kasundaluhan?" Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi sa pasigaw na tono, "Kayong lahat na nasa pangkat ni General Zhao. Humanay kayo ng ayos. May mahalaga akong sasabihin sa inyo." Sigaw ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ng lahat ng mga kasundaluhan sa pangkat ni General Zhao. Agad-agad silang hamanay sa dalawang hanay. At si Pinunong General Jade nang makita na nakahanay na ng ayos ang mga kasundaluhan. Ito ay muling nagsalita at sinabi, "Makinig kayong lahat, alam ko yung iba sa inyo kanina ay abala na makipag-usap sa isa't isa. Ngayon, kailangan ko kayong isamang lahat. May mahalaga tayong mission na gagawin. Ito ay utos mula kay Empress Queen Zilong." Sabi ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Ang lahat ay nagkatinginan sa bawat isa. At ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, "Mawalang galang na sa inyo Pinunong General Jade. May iba pa bang nangyayari sa ibang lugar na sakop ng South Cloud? At anong mission ang dapat natin gawin? At ikaw pa Pinunong General Jade, at si General Very ang mamumuno sa amin." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng may kuryosidad. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi, "Makinig kayong lahat, may mga pangkat na nais lumusab sa ating imperyo. Ang mga lapastanganan na mga tulisan na gumawa ng karumal-dumal na pagpaslang sa may-ari ng store ng magagarbong kasuotan at sa mga taga-bantay nito, ay ang nais lumusab sa ating imperyo ngayon. Ang mga lapastanganan na mga tulisan na iyon ang naglakas ng loob na gumawa ng masama sa ating nasasakupan. Tulad sa main city, oo ang hinahanap ngayon nila General Zhao na mga tulisan. Ang ating tutugisin, ngunit hindi na natin sila kailangan pahanapin. Dahil sila na mismo ang magpapakita sa atin. At ngayon naglakas loob ang mga tulisan na iyon na tayo ay salakahin sa mismong imperyo. Ang dahilan kung bakit ko kayong isasama lahat sa pangkat ni General Zhao. Ang mga tulisan na lulusab dito sa imperyo ay ating sasalubungin sa boundary ng imperyo. Sa tarangkahan natin gagawin ang pagpaslang sa mga tulisan na iyon. Hindi na natin sila hahayaan na makarating dito mismo sa imperyo. Alam ko ang bilang nyo ngayon ay sobra-sobra. Para makalaban ang mga tulisan na iyon. Ngunit para tayo ay makasigurado na ating mapapaslang ang mga tulisan na iyon sa madaling pag-atake lamang. Kaya ang bilang nyong lahat at ang lakas nyo ang aking gagamitin laban sa mga tulisan na iyon. At upang makabalik din tayo agad dito sa mismong imperyo upang iulat kay Empress Queen Zilong, na nagtagumpay tayo na pagpapazlangin ang mga tulisan na iyon. Ngunit, may isa pang nais si Empress Queen Zilong. Ang pinuno ng mga tulisan na nagngangalang Dado ay dapat natin may dala ng buhay sa kanya. Dahil nais ni Empress Queen Zilong na siya ang dapat magpataw ng kaparusahan na kamatayan. Sa Dado na iyon na pinuno ng tulisan na nais lumusab sa ating imperyo. Sa dami-dami na natin ipinanalo na labanan.
Ang mga tulad ng mga tulisan na iyon ay wag natin hahayaan na tayo ay kanilang matalo. Lubos itong nakakahiya para sa atin lahat lalo na sa akin. Na ang tulad lang ng mga tulisan ang makakatalo sa kasundaluhan ng South Cloud. Kapag nangyari iyon, ang Empress natin na si Empress Queen Zilong ay labis tayong kakamuhian at ikakahiya. At ang posisyon ko ay nakasalalay dito. Kailangan wala tayong papatakasin sa kanila ni isa, lalo na ang kanilang pinuno na si Dado. Ngayon, maaari ko bang nalaman, kung handa kayo na tugisin at pagpapaslangin ang mga lapos-tanganan na tulisan na iyon sa pamumuno ni Dado? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!